Let's all stand for the reading of God's Word. Our text is in Luke chapter 19, verses 28 to 40. Luke 19, verses 28 to 40. So, church, hear the word of the Lord. And when he had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. When he drew near to Bethphage and Bethany, at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, "Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. Anyone asks you, 'Why are you untying it?' you shall say this, 'The Lord has need of it.'" So those who were sent away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owner said to them, "Why are you untying the colt?" And they said, "The Lord has need of it." And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." And some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." He answered, "I tell you, if these were silent, the very stones would cry out." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Tayo po'y makakaupo na. If I'm not mistaken, I think ito po ay ating 81st sermon. And sa November, last Sunday, yun po yung break natin ng Luke Sermon Series because we are dedicating the whole month of December sa Advent Sermon Series po natin. Okay? So pagdating December, focus po tayo sa Advent. So about the coming of the Lord, yung first coming ni Jesus. Yun po yung magiging sermon series natin. And then, babalik po tayo ng January, first Sunday again, to continue. So sa last November Sunday, I think yun po yung pang 96th po natin. Ngayon po ay 81st and then 96th. At matatapos po yung series natin sa March next year. Okay, I'm just giving you the picture that we are about to conclude na rin. Yun po yung pang 108 natin na sermon. Okay? So yun po, tatapusin ni Pastor Cloyd yung last ilang joke. Alright. Sige. Naalala ko po dati, ito pong teksto na ito, no, nai-preach ko po ito doon po sa previous church. I was appointed as so-called worship pastor. And then I want to teach the church in worship. And I entitled this itong text na ito na "Don't waste your congregational worship." So, don't waste your congregational, parang piperish na title, ano. So, and then, when I am going back here, sabi ko, hindi dapat maging ganun yung preaching ko dito ngayon eh. Baka nung time na yun masyado akong nakafocus sa worship. Pero along the way, when I am studying the text, sabi ko, hindi ko ma-deny yung emphasis na si Jesus ay kailangang sambahin dito. Right? And hindi pinipigilan ni Jesus, or actually, kino-compel niya din yung mga disciples because he is really the king. And even the Pharisees, hindi rin siya nagpapapigil. Alright? Dun sa request. And that's what we can see here still. Sa pagkahatong ito sa serya ng ating sermon, again, hindi ko pa rin basta mabaliwala ang kahalagahan ng pagsamba kay Jesus. Lalo't higit na makikita sa buong teksto na hindi nga po siya pinipigilan. Base sa katotohanang
ito sa kung sino si Jesus at sa nararapat na pagsamba sa Kanya, isa sa mahalagang katanungan sa teksto ay, ano nga ba ang nararapat na tugon sa tunay na katangian ni Jesus? Kung tayo po ay, hindi tayo dito sa Pilipinas ay, ano ba tayo? Democratic, and then president. Sa ibang bansa may mga royals, and they are really recognizing yung kanila pong pagiging dugong bughaw, no? Na talagang sila po ay nire-recognize as king. What if the Jesus that we are worshiping right now, after all, hindi niyo pala kilala kung sino talaga si Jesus? Which is displayed sa ating pamumuhay, displayed in the way we worship. In other words, kaya pala ganito tayo magsamba dahil ganito lang natin kakilala si Jesus. What if we have come to know na ganito pala kung sino itong si Jesus? What kind of response ang ibibigay mo after all? Ang pamagat ng sermong ito, base sa ating teksto ay, here is our King. Here is our King. And this part in the Gospels, yung tinatawag na triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. Ito ay may sentrong mensahe na Jesus is the Messianic King who summons or who calls the whole creation for utmost worship to His sovereignty, glory, and majesty. Again, Jesus is the Messianic King who summons the whole creation for utmost worship to His sovereignty, glory, and majesty. Sa Tagalog ito po, si Jesus ang Haring Mesiyas na tumatawag sa buong sangnilikha para sa lubos na pagsamba sa Kanyang soberanya, kaluwalhatian, at kadakilaan. Ito yung weight nung kailangang pagsamba kay Jesus. Pinagtibay ito ng tatlong katangian ni Jesus sa teksto. So what I did, there are three characteristics, I think, or something theological truth about who Jesus is na makikita natin sa teksto. In verses 28 to 36, first is His divine sovereignty. Okay? We know that kings are sovereign over all. Sabihin na lang po natin na not entirely, doon sa kanilang sinasakupan, siya ang nasusunod. Pero we have to recognize that His sovereignty is divine pagdating kay Jesus. Not earthly, masasabi natin. Pangalawa, in verses 37 to 38, His glorious splendor. Yung kagandahan ng kanyang kagandahan din, no? In other words, actually. Pero yung sukdulang kagandahan ni Jesus. And third, in 24 to 27, His transcendent majesty. It goes beyond yung majesty na yon. Na to the point na hindi lang tao ang nagsasamba sa Diyos, kung mananahimik ang mga tao, the rocks would cry out. Ganon katindi yung majesty ni Jesus. Okay, so let's start sa una, divine sovereignty, verses 28 to 36. And so sa parting ito ng salaysay ni Lucas, looking doon po sa stretch ng inaaral natin sa Gospel ni Luke, kahit sa buong istorya ng buhay din ni Jesus, all the Gospels are sharing somehow a same kind of narrative from start to finish, yung buhay ni Jesus. Ito pong parte ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay yung tinatawag na the last week of Jesus on earth. The last week. Think about it. Ito na yung isang linggong natitira ni Jesus bago tuluyang maganap yung dakilang plano ng Diyos. Yung stretch ng 1 week na yon is yung from the entry to the crucifixion. Actually, to the resurrection eh. So, kumbaga,
Ito ang marka ng simula ng Holy Week. Kaya po sa Holy Week, parang may celebration also of the Palm Sunday. Pero yung buong week na yun ay tinatawag din nating Holy Week or Passion Week. Malalaman po natin dito sa teksto or sa panimula kung paano mo nasabing yun nga yung last week. Let's see. So, Saad, sa verses 28 to 31, let's read. And when he had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. When he drew near to Bethphage and Bethany, at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? You shall say this, the Lord has need of it. Ang paglapit ni Jesus sa Jerusalem ay maiuugnay natin sa parabulo na sinabi ni Jesus sa nakaraan nating teksto. Again, going back a little doon po sa nakaraan nating teksto, Jesus is again calming the people, this is not yet the consummation. Hindi pa ito yung talagang mangyayari yung kabuuang pagbabago ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Right? Because again, Jesus, sabi nga, parang si Jesus ay advanced talaga siya mag-isip, no? Kung meron mang ganong klaseng tao, siya talaga ay omniscient. As he is nearing Jerusalem, he wants to calm the crowd na pagdating ko doon, hindi ito yung inaasahan nyo. Hindi ito. Pero mapapansin natin na may kaugnayan pa rin ito. Si Jesus ay paparating saan? Sa kinikilalang City of David. Tinawag po yung Jerusalem na City of David kasi si David ang talagang nag-conquer ng Jerusalem. At naitatagpo niya doon sa syudad na iyon, hindi man siya yung nagtayo, pero sa Jerusalem, pinlano ng Diyos may itayo yung templo. That's why David is so crazy. Kapag yung pagsamba ng yung pagsamba sa Diyos ay magaganap muli, especially in the Ark of the Covenant, going back to the city. So ganito po yung dating ng city ng Jerusalem, and si Jesus din po ay talagang patungo po siya doon sa templo. Katulad ng ibang mga pilgrims. Si Jesus ay patungo sa City of David na kung saan si Jesus din ang kinikilalang Haring Mesiyas, the Messianic King, na nasa linya ni David. Again, ayon sa propesiya na may karapatang angkinin ang lugar na ito. In other words, si Jesus talaga yung may rightful claim na angkinin itong syudad na ito. Now, may uugnay natin ito muli sa nobleman who was to receive a kingdom. Natila ito na yung nangyayari sa parable. Pero again, hindi pa ito yung inaasahan nila. Bagamat ang kanyang pagdating dito ay binigyang linaw na hindi pa ito ang tuluyang pagbabago na dala ng kanyang kaharian, ang pagdating ni Jesus sa Jerusalem ay nararapat pa rin na bigyang parangal. Dahil siya ang tunay at dakilang hari ng mga hari. Kaya ito po ang saysay ng kanyang pagdating sa Jerusalem. So more than anyone na kinikilalang hari na bumabalik sa syudad nila, galing sa digmaan, sa lahat ng mga hari, si Jesus ang kailangan talagang parangalan. Kasi hinihintay po talaga ng buong Israel ang pagdating ng Mesiyas. At ito na po siya. Si Jesus ay nakarating saan po? Yung buong lugar na yon ay tinatawag na Mount of Olives or Olivet. Okay? Ang ganda po ng design ng Jerusalem. Ang hirap pong pasukin. Because kung hindi ka dadaan sa Mount of Olives, dadaan ka doon sa baba. Parang may plain yon, coastal plain, pero nandun yung dagat or sea. Hindi basta maatake sa elevation nun. Before you enter yung walls na yon, dadaan ka muna sa Mount of Olives. Ito yung Mount of Jerusalem. Ito yung City of Jerusalem.
aakyat ka muna at pababa ka doon. And then may wall. So hindi siya basta-basta mapapasok. So lumalabas po, si Jesus ay nakarating hindi mismo sa Jerusalem, sa Mount of Olives. At doon sa Mount of Olives, doon po, in few distance, sinasabi, yung Bethany, doon po in distance doon sa wall, sa city gate, lumalabas about 3 kilometers pa po. Okay? So malapit na rin po yun, pero dito sa Bethany, doon po actually normal na nananatili si Jesus before going to Jerusalem. Now, they are assuming, or it perfectly fits, na si Jesus po ay dumating ng Friday or Biyernes. And pagdating po sa Bethany, nagpahinga po muna si Jesus doon, especially kinabukasan ay yung Sabbath day. So they will not proceed. After the Sabbath day, the Sunday, dun po pumasok si Jesus. Ito yung attempt ng triumphal entry. Kaya sinasabi natin kanina, malalaman natin dito yung simula ng Holy Week, no? Kaya lumalabas na ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay naganap nung araw ng linggo. Inatasan ni Jesus dito po ang dalawa niyang disipulo. Normally daw po, ang style lagi ng messengers, laging dalawa daw po yun. Kaya yung iba, ginagamit pong konsepto yun sa pag-evangelize. Which is actually totoo po yun. Anyway, so sinabi po na tumungo sa isang nayon o kaya village in front of you, lumalabas po, yun yung Bethpage na sinasabi po dito. Before the entry to Jerusalem city, Bethany, familiar po ba kayo sa Bethany? Sino po yung nasa Bethany? Martha and Mary. Andun din po si Lazarus. Okay? Kaya, it works na parang doon nananatili si Jesus. They're close to these people. In front of you, yun po yung Bethpage. So think about it. Lumalabas, doon daw po makikita yung colt. Yung colt pong yun ay maliit na horse. Medyo ano nga rin po kasi sa ibang version ng Gospels, donkey. Pagdating po sa Zechariah, mamaya, makikita po natin yon, donkey, foal of a colt, or colt, foal of a donkey. But you get the idea, it's not really a war horse. It's just a timid kind of animal na hindi katulad ng mga war horse na tinatawag na sinasakyan ng mga hari after the war. Kalimitang binabahagi nila ang kanilang mga pagmamay-ari. Pero gusto ko, na-miss kong ilagay sa manuscript, pero think about this, inuutusan po itong dalawang disipulo at ito yung mangyayari. And that's exactly what happened. You go there, and you will meet a man with this colt, untie it na wala pang nakakaano dyan. Dumalabas po na talagang naka-appoint yon for the king na sasakay. Kasi wala pa daw nakasakay. Fresh na fresh, kumbaga. Siguro in law, yun po yung requirement, pero pinahiram po yun because yun daw po yung ano nila, custom. They are hospitable sa kanila pong lugar na pag may nangangailangan, ipapahiram po talaga nila yun. Pero tinanong, bakit nyo tinatanggal yan? And then sinabi, because the Lord has need of it. So may ganung recognition sa humihiram o kumukuha nung donkey na yun. Pero theologically, if you will think about it, Jesus is like somehow saying, tell to them, I need the donkey because I'm the one who created the donkey. And everything belongs to me, give it to me. Hindi lang siya basta ordinaryong hari dito. I like that angle also. So what happened? Tuluyang nangyari ito sa mga sumunod sa verses 32 to 36. Let's read.
So those who were sent away and found it just as he had told them. And they were untying the colt. Its owner said to them, why are you untying the colt? And they said, the Lord has need of it. And they brought it to Jesus. Nangyari po yung sinasabi ni Jesus. And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the road. They're throwing their cloaks on the colt, and they set Jesus on it. 36, and as he rode along, they spread their cloaks on the road. Yung ganun pong gesture ay ginagawa po talaga doon sa pag-welcome sa mga hari. So they are expressing kay Jesus yung ganung klaseng recognition na si Jesus ay hari. At ginagawa po nila yung paglalagay na yun sa daan. Ito po, para malaman po natin, ang ganitong gawain sa mga taga-Roma ay sinasagawa sa mga nanunumbalik sa digmaan. So imagine, kahit si King David, of course, sa Israel, tumutungo po siya doon sa ibang lugar para i-conquer yung lugar na yon. At babalik po sila. With all the plunder na tinatawag, with all the gain, or even yung mga slaves. Ito po yung picture ng pag-welcome sa mga hari na bumabalik from war. Ngunit sa halip na sumakay si Jesus sa isang kabayong pandigma, that's how I tagalize it, so war horse, siya ay sumakay sa isang asno, donkey or colt, na nagpapahayag na siya ay tumutungo sa Jerusalem ng may kababaang loob. Actually, Jesus is entering Jerusalem for war. Hindi pwede nating isipin. He will conquer the works, the curse of sin, by giving himself on the cross. He is about actually to bring peace as he enter Jerusalem. He will not simply cause chaos or even kill people or conquer the land, pero he is bringing peace. Actually, salvation also. Pero ang lahat ng ito ay nangyari dahil ito po ang naging propesiya sa Old Testament in Zechariah chapter 9, verse 9. Imagine, sinabi ni Jesus, go to this man who has a colt. Nangyari po yun. I'm just connecting the dots also. Sa Zechariah 9 verse 9, ito po yung sinasabi, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Zion is where the temple is situated. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Paano daw po? Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. That prophecy is happening dun po sa moment na yun. Exactly na ganun po yung talagang nangyari. Pinapahayag ni Lucas dito ang katotohanan kay Jesus bilang Haring Mesiyas na may dedikasyong gampanan ang plano ng Diyos at harapin ang kanyang sasapitin sa lugar ng Jerusalem. Sabi nga po, His face is set toward Jerusalem. Pero alam po natin yung kahihinatnan ni Jesus dun Right? Kaya nga po, later on, makikita po natin, before he finally submitted himself to the soldiers for arrest, Jesus is praying in Gethsemane. Sabi ni Lucas, sweating drops of blood. If you may, O Lord, let this cup pass from me. Hindi ko kayang harapin to. Pero Jesus is here entering Jerusalem not merely to be celebrated, but he is actually declaring, I'm here to fulfill the plan of God. I'm here to face death, to face the suffering that is laid on me. Humble and mounted on a donkey, dumating si Jesus.
Bilang dakilang hari mula sa kalangitan, imagine this, tinalagan niyang maganap ang kanyang nais sa pag-atas ng dapat maihanda nang naaayon sa tunay na larawan ng kanyang kadakilaan. I'm trying to imagine na kung si Jesus ay darating sa Jerusalem, hindi dapat sa ganitong klaseng pag-welcome lang compared to other kings. Pero ito yung pinili niyang kaparaanan na maganap para maipahayag kung sino siya. Think about it. Bakit sa ganitong kaparaanan gustong ipakilala ni Jesus ang kanyang pagiging hari? Why is he, in his sovereignty, causing all things na hindi, ganito yung dapat mangyari? At ito lang yung dapat mangyari. Bagamat si Jesus ang makapangyarihan sa lahat, siya pa rin ay nagpasakop sa dakilang plano ng Diyos. We have to recognize again na siya po ay sovereign, yet He submitted even to His sovereignty na yun yung mangyari. Ito ang magandang katangian ng kanyang divine sovereignty. Kaya ang tanong po, gaano ka nagpapasakop kay Jesus bilang soberanong Diyos at Hari ng may buong pusong pagsuko at pagtanggap? Tapat ka bang sumusunod sa kanyang nais bilang disipulo? Of course, in light of who Jesus is. Kasi kung si Jesus bilang soberano ay nagpasakop sa plano ng Diyos, ikaw din ba bilang disipulo ay may ganong klaseng response kay Jesus na iyong hari? Sige po, yun po ang una, divine sovereignty, at pangalawa, glorious splendor. So nangyaring sunod in verses 37 to 38, as he was drawing near, already on the way down, kaya sabi dito down, pababa, no? The Mount of Olives, kasi mas mataas yung Mount Olives sa Jerusalem, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." So nangyari ang ganap na pagtanggap ng marami kay Jesus. Okay, sa labas pa rin po ito ng Jerusalem. I just want to emphasize that. Baka kasi ang picture po ninyo, enter the king, yung gates ng Jerusalem, binuksan, at si Jesus sa loob ng Jerusalem, naganap itong entry na ito. Well, actually, hindi po. Sa labas pa rin po ito ng Jerusalem. Nasa distance pa rin po ito ng city gate. Okay? Yun, kailangan po nating maunawaan yun. Pero sinasabi po dito, yung buong number of disciples ang nag-rejoice, ang nag-welcome. Because probably you might also be thinking, yung buong tao doon sa Jerusalem. Hindi po. Ibig pong sabihin, yung mga totoong mananampalataya sa konteksto na yon ang nag-welcome. Hindi po basta yung mga kasi iniisip. Dito po, sinasabi ng iba, the same crowd who cries to Jesus, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," later on will say to him, "Crucify him." No, hindi po pala ganun. They're different people. So this time, yung nag-welcome kay Jesus, yung mga talagang disipulo ni Jesus. Kaya may ganong klaseng pagtanggap. Binati si Jesus. So, hango sa Psalm 118, verse 26, yung ginamit po, at least yung sa pagkakasaad ni Lucas dito, ito daw po yung sinabi ng mga crowd, na blessed is he who comes in the name of the Lord. Pero the truth is, again, Psalm 118:26, if you're looking, Pero yun pala po ay karaniwang binabanggit o kaya'y sinasabi sa sino man na tumutungo sa Jerusalem. In Psalm 118:26, makita po nyo doon, blessed is he. Hindi, blessed is the king.
So sino man daw po, kasi yung mga pilgrims na tumutungo sa Jerusalem from somewhere, gustong magsimba, sumamba sa Diyos sa templo, tumutungo sa Jerusalem, pagdating po doon, ito po yung nagiging kanta. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Pero pagdating po kay Jesus, sinabi na blessed is the King. Blessed is the King. Ina-address po daw pala talaga ito originally sa mga hari na tumutungo sa Jerusalem para magsimba sa templo. Ang mga disipulong ito, ang mga tunay na kumikilala kay Jesus, nasabi ko na po ito kanina, na ang mga disipulong ito, yung talagang sumusunod kay Jesus, hindi po yung mga magsasabing crucify Him. Masasabing ang kanilang pagpupuri rito ay may tunay na pagsamba sa pagkilala nila kay Jesus bilang Panginoon. Again, bakit daw po nila sinamba binigyang papuri ang Diyos kay Jesus? Because of the mighty works that He has done. That they have seen actually. Napatunayan nila na si Jesus ang tunay na Mesiyas base doon sa mga kamanghang-manghang ginawa niya. So they indeed recognize that He is the Messianic King. Pero sa puntong ito, we have to realize na hindi pa rin po nila nakikita na si Jesus ay mamamatay talaga sa krus. Okay? Yung parte na kung saan si Jesus later on ay mamamatay, wala pa po yun sa kaunawaan nila. Pero that doesn't mean that they are weak disciples. Hindi lang pa nila yun nakikita. Pero yung parteng pagkamatay ni Jesus, actually, ito po yung gusto kong puntuhin dito, no? Sa kalwalhatian ni Jesus bilang Diyos at tunay na hari, ang lahat ay mag-aalay ng nararapat na pagsamba. Gusto ko pong sabihin na kung talagang makikita mo yung kalwalhatian ni Jesus, for example, si Isaiah. In Isaiah chapter 6, kung yung calling ni Isaiah as a prophet, ano yung nakita niya sa vision? Yeah, so in the king that Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. And the seraphim are saying to each other, Holy, holy, holy is the Lord. And the whole earth is filled with His glory. What happened next is the ground shook at the voice of Him who calls. Kung kayo si Isaiah at nakita nyo na ganito pala yung hari na nasa trono, yung mapapasamba ka din. Right from here, kung makikita nila si Jesus na ganun siya kadakila, hindi lang nararapat yung pagsamba na yun. It should go beyond. It should be more than that kind of worship. Pero, ang kalwalhatiang hindi pa napapahayag sa buong sangkatauhan ay ang kababaang loob ni Jesus na siya ring nagbibigay kalwalhatian sa Diyos sa pag-alay ng kanyang buhay. What the whole world is still not seeing is the glory of His humility. Yung kagandahan ni Jesus na ipapamalas niya sa kanyang kababaang loob. This is something that He wants to declare as He enter the city of Jerusalem riding on a donkey. Later on, you will see me being offered to the cross. What you should see there is yung glory behind that. The glory that there's a veil na hindi pa nila nakikita na ang Diyos na dakila ay mag-aalay ng buhay sa krus para sa ating kaligtasan at ng buong sangkatauhan ng buong sannilikha. Yun yung glory na hindi pa nakikita ng sangkatauhan. And that's what Jesus is attempting or planning na i-display talaga sa krus. And this is how the other writings in the New Testament nire-recognize si Jesus. Yung glory in His humility.
First is, if you know, Philippians 2, 8 to 11, yung Christ hymn ni Paul, na sinulat ni Paul. Of course, they are saying hindi si Paul talaga yon, pero, and being found in human form, si Jesus, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Because of his obedience to the point of death on the cross, he was given that kind of recognition. In other words, mas karapat dapat sambahin si Jesus dahil sa kanyang kababaang loob. And much more. Kahit mismo ang lahat ng nilikha sa naging vision ni John in Revelation 5, 11 to 14, ay dineklara ang nararapat na kapurihan kay Jesus. In this vision, ito yung seemingly mangyayari sa dulo. At ano yung nakikita ni John, written in Revelation 5:11 to 14, sabi rito, then I looked, nakita po niya at narinig, 3D, no? Nakita po niya talaga yung experience na yun. I heard and around the throne and the living creatures and the elders, the voice of many angels, numbering myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. Yung the way I speak it, siguro mas matindi pa yung the way they are declaring it, for sure. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, to him who sits on the throne and to the Lamb, a blessing and honor and be blessing and honor and glory and might forever and ever. Di pa po yun tapos. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Saan po sila nagsasamba? To the Lamb who was slain. Kaya sinasabi, ito po yung utmost worship na maibibigay kapag nakita po natin yung kadakilaan ni Jesus sa kanyang kababaang loob. That's the height of worship. Especially when the cross will be revealed. Yun yung completion of the worship in heaven, in the whole creation. Nagagampanan pa lang ni Jesus sa puntong ito. Lumalabas na ang totoong kaluwalhatian ni Jesus bilang Diyos ay ang kadakilaan ng kanyang kababaang loob. Bagamat ang mga disipulo sa puntong ito ay naghahayag ng tunay na pagsamba kay Jesus bilang dakilang hari, mas lalong ihahayag nila ito ng husto sa pagkakataong makita nila ang tunay na kaluwalhatian ni Jesus. At this point, hindi pa nila yun nakikita eh. For sure, the moment they realize what Jesus did, makita nila yung kahalagahan nun, lubos na pagsamba ang maiaalay kay Jesus. Ang tanong, kilala mo ba ng husto si Jesus na iyong sinasamba? And the moment that's the sweetest thing for us as Christians, that as we come to know the Lord Jesus Christ more and more and more, mas lalong nagiging masarap yung pagsamba sa Diyos. The more you come to know Jesus Christ, nakita mo yung worthiness ng pagsamba kay Jesus. And lastly, transcendent majesty.
Pero sa kabila ng kasiyahan at pagpupuri sa Diyos sa pagdating ni Jesus roon, sunod na nangyari sa verse 39, and some of the Pharisees, remember, wala pa po sa loob ito ng Jerusalem, some of them in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." And he answered, "I tell you, if these were silent, ito po, ito pong stones na sinasabi dito ay particular na tinutukoy yung stones sa temple. Okay, imagine, yung mga stones na yan, for example, sa temple, yun daw po yung magka-cry out if they will be silent. Ito po yung nakasulat mismo sa Habakkuk 2:11, verse 2:11. Habakkuk 2:11, the stone will cry out from the wall. Yun yung nakasabi sa Habakkuk. And yun po yung naging tradisyon ng mga Jews. Yung pagkaunawa, yung stones from the wall. Pinapahiwatig lamang rito na walang sino man ang makapipigil sa katotohanan na si Jesus ang tunay na Haring Mesiyas na inaantay ng Israel at ng buong mundo. Wala pong makapipigil sa katotohanan na si Jesus po talaga ang hari. Na kung meron daw pong titigil sa pagdeklara nito, kahit yung mga stones cannot help. Hindi nila kayang maatim na kayong mga tao na, and I think from A.W. Tozer, sabi po, kasi nakuha ko yun kay Jonah, sabi niya, yung mga tao na nilikha sa imahe ni Jesus, sa imahe ng Diyos, ang hindi pa magpupuri sa Kanya, kumpara dun sa mga tao, sa mga stones, na hindi ginawa after God's own image, sila pa yung magdedeklara na siya ang Diyos, ang hari. Kumpara again sa atin na ginawa sa imahe ng Diyos, tayo pa yung mananahimik. Na-insert ko na yun. Pero isa pong kaunawaan, ang gusto kong sinabi dito, isang view sa interpretations. Marami pong mga pagkaunawa dito. Ang isang maganda for me is, at kung ang mga disipulo ay tatahimik, tila ang mga bato ay mag-iingay para daw po i-condemn yung mga disciples sa pagbaliwala nila kay Jesus bilang tunay na hari. In other words, sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo, kailangan akong makilalang hari. I should be known and I should be welcome as a king. Kaya, lumalabas, naganap na hinahayag ni Jesus na siya ay tunay na Haring Mesiyas sa pagtatalaga niya ng mga nararapat na gawin sa kanyang pagdating. Again, siya po yung nagsabi sa mga disciples na mayroong cult. At sa hindi niya pagpigil sa mga taong tinatanghal siyang hari, hindi niya rin pinigilan, So it is something that Jesus is really affirming na siya po talaga ay dapat na maitanghal. At sa kapahayagan ng katotohanan ito, isinisiwalat rin ni Jesus ang mga tunay na sumasamba sa Diyos. Kasi itong mga Pariseyong ito, after all, you're not the true worshipers. You're like worshiping in the temple, but you do not recognize the true King. Wala pong saysay yung pagsamba na yun. In other words, kung sino yung totoong, kung tayo ay sumasamba kay Jesus, doon po talaga lalabas, for who He is, kung sino ang talagang tunay na mga disipulo. Naihahayag, ito po ang katanungan natin dito, naihahayag rin ba sa iyong pamumuhay ang tunay na pagkilala mo kay Jesus bilang iyong Panginoon? Because for these Pharisees, no, hindi po talaga nila nire-recognize ang kaluwalhatian ng Diyos na lumalabas po sa kanilang pamumuhay. Another question is, ano ang pumipigil sa ganap mong pagsamba at pagsunod kay Jesus kung sinasabi mong siya ay naghahari na sa iyong buhay?
Again, let's admit that we are good in professing that we are Christians, pero hindi talaga nakikita yung paghahari ni Jesus sa atin. Now the question is, ano yung pumipigil sa'yo? Nagganap mong maialay ang buhay mo sa Kanya. Sa atin pong pagtatapos, again, pinagtibay sa teksto ang tatlong katangian ni Jesus bilang Haring Mesiyas. Una, divine sovereignty. Second, glorious splendor. And third, transcendent majesty. Dumating si Jesus sa Jerusalem na naghahayag ng katotohanan sa nararapat na tugon sa Kanya bilang Haring Mesiyas. Si Jesus ang tunay na hari na hinihintay ng lahat. Siya ay nagtungo sa mundo, again, hangad ang kapayapaan, pagpapalang lubos para sa mga nagpapasailalim sa Kanya, at hukom sa mga pumipigil sa Kanyang paghahari. I want us to know, the next time Jesus will appear, He will no longer appear on a donkey. He will appear as a warrior. Just like the vision of John. Yung vision of flaming eyes, yung bronze feet. He will return as a conquering king. At again, kung sino man ang hindi nagpapasahop sa Kanya, He will bring judgment. At the first appearance ni Jesus here on earth, or coming, He is that gentle, yes. Pero do not rest in that picture, because hindi lang siya basta gentle, but He is also that kind of a warrior that you cannot simply mess with. Pero ang magandang picture din po sa Revelation, habang ang buong iglesia hanggang sa ngayon ay nagdurusa dahil sa Ebanghelyo, si Jesus ay patuloy na lumalaban para maitaguyod ito. Pero those pictures are very helpful for us in recognizing Jesus as the true King. Darating muli si Jesus, ngunit hindi na nakasakay sa isa-isang batang asno, kundi sa ganap niyang kadakilaan. Mamuhay ka sa katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito, that Jesus is the Messianic King who summons the whole creation for utmost worship to His sovereignty, glory, and majesty. Let us pray. Lord, thank You for Your word and for this record in the Gospels about Your entry to the city of David, to Zion, O Lord, attempting indeed, O Lord, to offer the right sacrifice in the temple, who is Himself. Lord, thank You that in Jesus Christ, indeed, O Lord, You have perfectly displayed the true King, the Shepherd King, na talaga pong nag-alaga sa Israel na may pagmamalasakit sa kanyang mga tao, O Diyos. Hindi tulad ng mga nauna sa kanila na pinabayaan sila, O Diyos. Pero He is coming at this point in time, Lord God, to comfort the people, to indeed bring peace and salvation, true salvation for the people. Thank You because we are also recipients, Lord God, of His salvation, of His grace, even though we are outside of Israel, O Lord. But Lord, thank You because it is really Your plan, Lord God, that all creation and the whole nation will be reached by the gospel. Lord, thank You, and we pray that You will deepen or even revolutionize, O Lord, our worship before You. Lalong-lalo na sa patuloy na pagnanais na Ikaw ay makilala pa namin ng husto.
at ito ay magresulta sa mas malalim na pagsamba at pagsunod sa inyo. Salamat o Diyos, ihanda niyo rin po ang bawat isa sa amin pong pagsasalo-salo sa banal na hapunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.